Tapos na ang era ni Giannis sa Milwaukee. Ang trade na akala nating imposible, usap-usapan na ngayon. Kamusta kayo mga ka-Fast Break? Ngayong April 2026, tila yumanig ang buong NBA world. Pero bago tayo mag-react, linawin muna natin ang mga detaling pag-uusapan natin ay base sa mga latest reports at trade chatter mula sa mga insiders. Wala pang official statement ang Bucks pero ika nga nila, pag may usok, may sunog. Bakit mga ba biglang lumutang ang pangalan ng ating Greek freak sa trade market? Balikan natin ang sitwasyon. Ayon sa ulat, nagsimula nang makipag-usap ang Milwaukee Bucks sa ibang teams. Bakit? Dahil sa injury ni Giannis sa kaliwang tuhod. May tensyon daw sa pagitan ng management at si Giannis dahil sa magkaibang plano sa kanyang recovery. Idagdag mo pa na nasa ika-11 lang na pwesto ang Bucks sa East, isang malaking bagsak para sa dating kampyon. At sino-sino ang mga teams na abangers? Gaya ng nakikita nyo sa kumakalat na balita, ang New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat at Minnesota Timberwolves ay seryosong nagbabantay. Sinasabing handa na ang Bucks na tumanggap ng mga young talent at draft picks kapalit ni Giannis. Isipin ninyo kung hindi pipirma si Giannis ng extension sa October, baka ito na ang huling season natin na makikita siyang naka-green jersey. At heto pa, may mga ulat na gustong i-shutdown ng Bucks si Giannis para sa buong season dahil sa kanyang bone bruise at knee hyperextension. Pero ayon sa mga insiders, si Giannis ay forcing the issue at gustong-gusto pa ring maglaro kahit walang saysay ang laban sa standing. At nung nakaraang buwan, naging malinaw ang panig ni Bucks co-owner Wes Edens. Kung hindi pipirma si Giannis ng extension bago mag-training camp sa Oktubre, mapipilitan ang Bucks na i-trade siya ngayong summer. Kapag na-trade si Giannis at Antetokounmpo ngayong 2026, ito ang magiging huling malaking kabanata ng kanyang career. Tinatawag ito ng mga analysis na the mercenary era o ang legacy-defining chapter. Sa loob ng 13 taon, naging tapat si Giannis sa Milwaukee. Kung lilipat siya, ang tanging layunin na lang niya ay pantayan ang bilang ng singsing ni Stephen Curry, Kevin Durant o LeBron James. Dahil 31 anyos na si Giannis at galing sa mga knee at calf injury, hindi na niya kayang mag-drive sa basket ng 48 minutes gaya ng dati. At kung sino mang team ang makakakuha sa kanya ay pwedeng maglaro ng switch everything defense. Sa kanyang 7-foot frame at bilis, kaya niyang bantayan ang point guard hanggang center. At dahil dyan, bababa ang percentage ng tira ng kalaban sa loob ng paint dahil sa kanyang tangkad at kanyang help defense at pati na rin ang blocks. At dahil kailangang i-double o triple team si Giannis kapag umatake sa basket, magkakaroon ng malaking espasyo ang kanyang mga bagong kakampi. Kilala si Giannis sa kanyang insane work ethic. Ang epekto naman sa pag-trade sa kanya at kung sinong team ang kukuha, kailangang ibigay ang lahat ng draft picks at ang kanilang pinakamahusay na batang player para lamang makuha siya. At dahil sa kanyang knee hyperextension at bone bruise history, ang team na kukuha sa kanya ay susugal ng mahigit $50 million kada taon. Pero kahit anong mangyari, Giannis will always be the greatest Bucks of all the time. Pero sa NBA, business is business. Sa tingin nyo, dapat na bang i-trade si Giannis o dapat siyang manatili sa Milwaukee hanggang sa dulo? I-comment niyo ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Peace out mga ka-Fast Break!